na nilikha para sa mga patay. Mga lugar kung saan ang katahimikan ay may sariling boses at ang bawat malamkong ang lugar na dapat ay huling hantungan ay siya palang simula ng isang karumal-dumal na krimen. Maligayang pagbabalik sa Kwentong Krimen. Ang channel kung saan binibigyan natin ng boses ang mga misteryong matagal nang nananahimik. Kung handa ka ng muling pumasok sa dilim, huwag kalimutang pindutin ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang una sa ating mga pagsisiyasat. Isang paalala, ang kwentong inyong susubaybayan ay isang kathang-isip. Bagamat nakabase sa isang tunay na lugar, ang mga karakter at pangyayari ay piksyon lamang at walang intensyong ilarawan ang anumang totoong kaso. Ngayon, buksan natin ang pinto ng isang lugar sa taong 1902, ang morgue. Taong 1902, Maynila. Ang siyudad ay nasa ilalim ng panibagong pamahalaan ng mga Amerikano at kasabay nito ay ang pagkalat ng isang kinakatakutang sakit, ang kolera. Ang kamatayan ay naging pang-araw-araw na tanawin. Ang mga kariton na puno ng mga bangkay ay walang tigil sa pagdating sa iisang lugar, ang morgue ng San Lazaro. Dito nagtatrabaho si Mang Tomas, isang matandang tagapag-alaga na mas sanay ng kausap ang mga patay kaysa sa mga buhay. Para sa kanya, lahat ng bangkay ay pare-pareho lang, biktima ng epidemya. Hanggang sa isang gabi, may isang bangkay na dumating. Isang kilalang don mula sa Santa Cruz. Ang sabi sa papeles, kolera ang sanhi ng pagkamatay. Ngunit, napansin ni Mang Tomas ang isang bagay na kakaiba. Ang balat ng don ay hindi kulubot. Ang kanyang mga mata ay walang anumang senyales na matinding pagkatuyo na karaniwang marka ng kolera. Sa halip, sa kanyang lieg, may nakita si Mang Tomas na isang napakaliit na marka. Tila isang kagat ng lamok. Guni-guni lang siguro ng matanda. Bulong niya sa sarili at sinubukang kalimutan ang nakita. Ngulit pagkalipas ng isang linggo, isa na namang bangkay ng isang mayaman ang dumating. Isang negosyanteng taga Binondo. Parehong kwento, kolera, at parehong tanawin. Isang katawang hindi mukhang biktima ng kolera at isang maliit na marka. Sa pagkakataong ito, sa pulso. Dito na nagsimulang kabahan si Mang Tomas. Ang takot niya ay hindi na sa mga multo, kundi sa mga buhay. Dala ang kanyang kaba. Nilapitan niya ang isang batang ngunit respetadong investigador sa ilalim niyang bagong Philippine Constabulary, si Detective Julian Reyes. Sa umpisa, nag-alinlangan si Julian. Sa gitna ng epidemya, ang paranoia ay pangkaraniwan, ngunit ang sinseridad sa bala. Pumunta si Julian sa morgue para kausapin ang punong medical examiner, isang respetadong doktor na Amerikano, si Dr. Alistair Finch. Si Dr. Finch ay isang tao ng siyensya. Para sa kanya, ang mga Pilipino ay mga taong pinamumunuan ng pamahiin. Pinakinggan niya ang teorya ni Julian at pagkatapos ay marahan siyang tumawa. Detective Reyes, sabi ng doktor sa formal na Ingles, I appreciate your diligence, but you must understand, cholera presents itself in many ways.
You are a policeman. Let me handle the science. Isang malinaw na pagtataboy. Isang pader na bakal. Pero para kay Julian, ang pagtawa ng doktor ay tila isang lihim na sinimulan ni Julian ng kanyang sariling imbestigasyon. Kinapanayam niya ang biyuda ng unang biktima, si Senyora Isabel de Leon. Imposible, giit ng ginang. Malakas pa ang aking asawa ng araw na yon. Bigla na lamang siyang nanghina na matapos uminom ng gamot na ipinadala ni Dr. Finch para sa kanyang ubo. Gamot para sa ubo, hindi para sa kolera. Gabi-gabi, palihim na nagmamanman si Julian sa paligid ng morgue. Nakita niya si Dr. Finch na madalas manatili hanggang hating gabi, hindi para mag-otopsiya, kundi para magsulat sa kanyang pribadong opisina. Isang gabi, nang umalis ang doktor, nagawa ni Julian na makapasok. Ang opisina ay malinis, organisado. Ngunit sa basurahan, nakita niya ang isang kapirasong papel. Isang listahan ng mga pangalan. Ang 2 donyak na namatay at may 3 pang pangalan ng mga mayayamang tao sa Maynila. Sa tabi ng bawat pangalan ay mga numero, malalaking halaga. Ngunit hindi iyon ang pinakamakakakilabot na natuklasan niya. Sa likod ng isang nakatagong istante ng mga libro, may isang nakatagong pinto. Dinala siya nito sa isang maliit at malamig na silid na hindi niya alam na umiral. At sa loob, ang kanyang sikmura ay bumaliktad. Hindi lang mga gamit medikal lang naroon, kundi mga garapon. Mga garapon na may mga lamang loob ng tao. Mga puso, mga atay, mga bato, lahat perpektong nakapreserba, may mga etiketa. Ito ay higit pa sa simpleng pagpatay. Kinabukasan, may isa na namang namatay mula sa listahan. Kailangan ng kumilos ni Julian. Sa gabing iyon, hinarap ni Julian si Dr. Finch sa loob mismo ng malamig na pasilyo ng morgue. Dr. Finch, sabi ni Julian, ang boses ay kalmadong ngunit matigas. The game is over. Gumiti lang ang doktor, isang ngiting nakakakilabot. Game? Detective, this is not a game. This is progress. Ang mga taong ito, malapit nang mamatay. Hiniram ko lang ang kanilang mga katawan para sa mas mataas na layunin, for science. Isang bagay na hindi mauunawaan ng mga taong tulad ninyo. Inamin niya ang lahat. Gumagamit siya ng isang laso na gawa sa halaman na ang sintomas ay nahahawig sa dehydration at idinedeklara niya itong kolera. Pagkatapos, sa loob ng morgue, kinukuha niya ang mga organo para sa kanyang pribadong pananaliksik. Isang iligal at karumal-dumal na gawain. Ang mga perang nasa listahan, bayad mula sa mga pamilya para sa espesyal na serbisyo upang hindi na isailalim sa otopsya ang kanilang mga kaanak na siyang nagbibigay sa kanya ng kalayaang gawin ang gusto niya. Biglang bumunot ng isang heringgilya si Dr. Finch mula sa kanyang bulsa, puno ng likidong walang kulay. You are now part of my new experiment, detective. Nagsimula ang isang desperadong habulan sa pagitan ng mga nakahilirang bangkay. Ngunit nang akmang iturok na ng doktor ang karayom kay Julian, isang malakas na palo mula sa isang pala ang tumama sa kanyang braso. Si
Mang Tomas. Dala ang akot, ngulit mas nanaig ang tapang. Magkasamang nilabanan ng detektibe at ng matanda ang baliw na doktor. Ang pagkakahuli kay Dr. Alistair Finch ay isang malaking iskandalo na yumanig sa buong komunidad ng mga Amerikano sa Maynila. Nabunyag ang isang katotohanang mas nakakatakot pa sa epidemya, na ang isang taong pinagkatiwalaang magligtas ng buhay ay siya palang lihim na kumikitil dito. Ang mga pader ng morgue ng San Lazaro ay naging saksi sa isang krimen kung saan ang siyensya ay ginamit bilang sandata at ang mga patay ay naging biktima sa pangalawang pagkakataon. Minsan, ang pinakamalaking halimaw ay hindi nagtatago sa dilim. Nagtatago sila sa likod ng isang puting coat, ng isang respetadong pangalan, at ng isang mapanlinlang na ngiti. Hanggang sa susunod na kwento, dito lang sa Kwentong Krimen.